Hello, good morning everyone. Ayan, magandang araw po sa ating lahat at sa lahat po ng ating mga manonood. Ayan, sana po ay sa magandang kalagayan kayo. So, ngayong umaga po, ito na naman si Kapitana ni Heights ang magbibigay ng reaction dito sa mga ganap-ganap na naman sa loob ng social media. And kahapon nga, meron akong na-scroll sa aking wall at naagaw pansin yung isang upload ng isang content creator about dito kay Diwata. So, nabasa ko rin doon sa mga comment section, halos lahat ay mga negative ang mga comments. Although na meron din namang mga positive, yun yung mga taong siguro sabihin nating open-minded at na naiintindihan yung bawat side, di ba? So, dito sa video na to, kung makikita nyo guys, ayan, so marami dyan ang nagpapapicture kay Diwata, which is nangyayari yan everyday. So dyan sa picture na yan, sa video na yan, ay makikita nyo dyan guys, na parang wala talagang kagana-gana si Diwata na magpapicture kasi parang hindi mo alam kung galit siya, or disappointed siya, or pagod siya. So wala ka talagang makikitang magandang aura niya dyan sa nagpapicture, which is, ang isa sa mga nag-comment dyan na nabasa ko is, ano pa ang silbi na nagpa-picture sila na ganyan naman yung itsura ni Diwata dyan, no? So, sa totoo naman talaga, di ba, useless din yung papapicture dyan na wala kang makuhang magandang aura ni Diwata, and makikita mo talaga na not interested siya sa mga nagpapapicture. So, ito lang yun guys si Diwata, tao lang din yan. And bago natin makilala si Diwata is naandyan na siya sa kanyang business na Paris Overload, di ba? So, kumbaga, priority niya talaga ang pag-business dahil doon sa hirap na pinagdaanan niya sa buhay, and aim niya talaga na magkaroon ng ganyang business. Kung naalala niyo, nag-start siya sa maliit, patinda-tinda ng candy, sigarilyo, hanggang sa nakaipon siya, hanggang sa natupad niya yung pangarap niyang magkaroon talaga ng sariling business na masasabi niyang kanya. So, bago pa po natin makilala si Diwata, bago pa po siya sumikat, ay nandyan na po yung business na yan, and ilang beses niya inuulit-ulit na priority niya yan. So, siguro guys, tayong mga tao, may mga kanya-kanya tayong mood. Minsan nandyan yung wala talaga tayo sa kondisyon, nandyan yung pagod tayo, galit tayo. So, siguro si Diwata, dyan mo makikita sa kanya na hindi siya plastic na tao, kasi what you get is what you see. No? What you see is what you get, di ba? Kung talagang pagod siya, kung talagang hindi siya interested, hindi talaga siya. So, ibig sabihin, hindi siya after doon sa kung ano man yung mga popularity na makukuha niya, as long as nakapokus sa kanyang business. So, siguro guys, nung time na yon, baka pagod si Diwata, baka meron siyang mga iniisip or disappointed. Kasi makukulit din naman minsan yung mga kapwa nating content creator na pumupunta doon, yung mga iba din namang tao na, diba, ang punta nyo doon is magpa-picture. Ang iniisip nyo lang kasi mabigyan kayo ng atensyon ni Diwata, but then hindi nyo iniisip na may negosyo po si Diwata na bigyan ng pansin. Sabi nga niya, may time naman siya para doon sa mga pa-picture, para doon sa mga entertain, diba? So, ako, naiintindihan ko kung minsan, moody talaga siya kasi hindi niya pwedeng pagbigyan lahat na ng tao for the sake lang sa popularity. Diba? Nakapokus talaga sa kanyang business. Ngayon, kung meron mo siyang pinapakita na hindi maganda, so siguro sabihin natin, given na yun kasi tayo naman minsan ganyan din, lalo na kung iniistorbo tayo, lalo na kung malay natin at that time may nahabol ni Diwata yung oras niya, diba? And marami din nagsasabi na kung sino pa yung may negosyo, kung sino pa yung umaangat, siya pa yung tinutulungan. Siguro masasabi natin na yung mga tulong ng mga ibang tao dinadaala kay Diwata, pero kung i-analyze po talaga natin guys, yung tulong na yun napupunta din po yun sa ibang tao, kasi kagaya niya nagkaroon ng extension, yung nagkaroon ng branch yung business ni Diwata. So, marami na naman siyang kailangan ng mga tauhan, and then yung mga tauhan na kukunin niya, ay tulong na rin niya yun para doon sa mga tao. Kasi lalo na yung mga tauhan na kinukuha niya, di ba, yung mga kagaya niya, yung mga kasamahan niya dati na nakatambay lang, di ba? So, ayan guys, minsan talaga, meron tayong makikita na mga bad sides at good sides, pero siguro, importante is intindihin natin, di ba? And besides, hindi naman po talaga artista si Diwata na talagang gusto niya maging artista.
kumbaga yes, nabigyan siya ng opportunity na makasali doon sa Batang Quiapo dahil sa popularity din, no? And sa tulong na rin ni Coco Martin. But then, ako kasi tinitingnan ko na yung nakilala kasi si Diwata doon talaga sa kanyang business, di ba? So, yes, naging balita din siya sa TV, di ba? Dahil doon sa mga nabubog siya dati, di ba? Doon sa mga pangyayari, mga pinagdaanan niya dati. But then, nakikita siguro maraming tao ang tumutulong ni Diwata kasi nakikita nila na deserve ni Diwata tulungan kasi binibigyang halaga niya yung mga tulong, di ba? Nakita natin na yung mga tulong kay Diwata is ini-invest niya, no? Kumbaga pinapalago niya, binibigyan niya ng halaga. At the same time, di ba, marami siyang taong natutulungan, lalo na dito sa pag-expand ng kanyang business. Marami po siyang mga tao na natutulungan sa pamamaraan na naging tauhan po niya, di ba? So, wala namang problema kung anong masabi nyo kasi choice nyo naman yan, reaction nyo yan, opinion nyo yan about sa mga nakikita ninyo. But then, minsan, tingnan din natin yung mga good sides. Hindi, wag lang tayong, porque may nakita tayong hindi maganda, focus na lang tayo dun sa bad sides na nakikita natin. Minsan, i-analyze din natin na kahit papaano ay meron din namang mga good sides, di ba? And wag lang tayong mag-react, wag lang tayong magbigay ng opinion based doon sa satisfaction na makuha at mararamdaman natin, di ba? So, minsan kasi ina-expect natin na talagang sobrang bait niya, kaya pag nakakita tayo ng hindi maganda, nadi-disappoint tayo, di ba? So, tao lang din po si Diwata, di ba? Tao lang din siya na kagaya natin na marunong masaktan, napapagod, di ba? Na ano din minsan, naiinis din, di ba? So, natural lang yan na damdamin ng isang tao. And, importante kay Diwata is nakapokus sa kanyang business dahil sa business na yan, alam niya marami siyang mga tao, marami siyang mga kaibigan na natutulungan. So, yan lang po muna guys. Maraming salamat and God bless everyone.